kabila ng wari papaunlad na bansa, mga 14 hanggang 17 milyon ang mamamayan na masasabing walang tiyak na tirahan o kaya nasa kalunos-lunos na barong-barong, sa tabi ng lansangan, sa tabi ng riles ng tren, sa ilalim ng tulay, sa kariton, at kung minsay kung saan abutin ang pagal na katawan. At ang madalas na katanungan, di ba kakabit ng karapatang mabuhay ang karapatan sa tirahan? Ayon na rin sa Housing and Urban Development Coordinating Council, tinatayang mga 3.6 million ang kakailanganing pabahay mula 2001 hanggang 2004. Aking personal na pananaw ay marami pa talagang dapat gawin ang ating pamahalaan sa usapin ng pabahay. Halimbawa, inaamin nila na mayroon siyang kinakailangan na 3.6 million na halimbawa sa housing. Okay, may pinapangako po ng ating presidente na nung year 2001 pa, sa kanyang State of the Nation address, na siya ay nagtatarget ng 150,000 households ang makinabang sa pamamagitan ng pabahay. Tanggap, maging ng pandaigdigang komunidad, ang karapatan sa paninirahan. Well, kung under international law, yung source, at least in contemporary international human rights law, would really have to be Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, which recognizes the right of everyone to an adequate standard of living. Papasok doon yung housing. Kasi matter of strict construction ng international law, of course, yung UDHR does not really have the status of a treaty, unlike yung mga covenants. So when we talk about the right of housing as an entitlement under international human rights law, mostly we would have to look at yung International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, specifically in this case Article 11, again, which mirrors yung Article 25 of the UDHR in recognizing a human right to an adequate standard of living, which would of course include housing. Of course, there are other international treaties like the Convention on the Rights of the Child, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which also recognize either the right to an adequate standard of living, which would include housing. Under our own domestic setup, the Philippine Constitution, Article 13, Section 9, the state is actually mandated to come up or implement with a program that will ensure adequate access of everyone to adequate housing and basic social services. Subalit iba ang nakasulat sa nangyayari sa tunay na buhay. Ito ang hinagpis nila Aling Ludi. Kabilang si Aling Ludi at Aling Tess sa magigiting na pinuno ng Lakas Ilaw sa Barangay Southside, Fort Bonifacio sa Taguig. Isa ang Barangay Southside sa siyam na komunidad na bahagi ng pinakamalaking military reservation ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Noon, inakala nila itong lupang ipinangako. Matagal nang nakatira dito ang mga sundalo, ilang opisyal at ang kanilang mga pamilya. Dahil dito, nagkaroon ng Proklamasyon 462 sa panahon ng pamahalaan ni Pangulong Diosdado Macapagal. Nagtatalaga sa ilang bahagi ng Pook bilang panlipunang pamahayanan. Dagling na bago ito ng maluklok sa kapangyarihan ng Administrasyong Ramos. Inatasan niya ang Kongreso na maglabas ng batas na nagpapawalang bisa sa pag-angkin ng mga lupa ng naninirahan. Napalitan ng Proklamasyon 462 ng Basis Conversion and Development Authority Law of BCDA. Ito ang nagbigay daan sa pagiging pribado ng ilang bahagi ng lugar para sa dayuhang pamumuhunan o foreign investment. Dito rin nagsimula ang mga malawakan at mararahas na demolisyon sa lugar. Napakahirap po. Napakahirap ng aming mga kalagayan, ng aming pamumuhay. Unang-una, ang napakalaking naaapektuhan kami masyado doon sa palaging demolition. Ako bilang biktima mismo ng demolition,
Ang sakit ho ng nangyayari sa akin na nagiba yung bahay ko. 24 oras kami nasa labas, uwi lang kami sa bahay, silipin yung anak namin kung ano na nangyari. Halimbawa, may barilan, nakaharang kami sa mabiside, binabaril yung mga paa namin. Ang ginagawa namin kasi may mga kasama rin kami lalaki na naawa sa amin, tumutulong. Ang inuuna nila, i-torture yung mga lalaki namin. Umaasa pa rin sila Aling Ludi at Aling Tess na maipaglalaban nila ang kanilang karapatan. Bale, nagtatag kami ng usasyon na panay bago ay lakas ilaw. Kumbaga, yung lakas ng kababaihan ay makipaglaban sa BCDA. Ang ganda nung pa namin. Lahat kami mababae, civilian man, military, misis ng military, nakipaglaban. Kami ay nagharang sa mga daan, tinatrap namin yung madan para hindi makapasok. Kumbaga, hinaharang namin yung madinidemoles nila bahay. Dumulog si Aling Ludi at kanyang kasamahan sa iba't ibang tanggapan. Humingi ng tulong sa free legal assistance, ilang beses nagpikit sa Kongreso, hanggang sa ito ay mamagitan at gumawa ng kasunduan sa pagitan ng BCDA at kanilang organisasyon. Kasama sa kasunduan na paglalaanan sila ng bahagi bilang pamahayanan. Subalit muli itong napawalang bisa ng maluklok sa kapangyarihan si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Naglabas ng Executive Order 17 na nagpapawalang bisa sa BCDA. Bagamat kasama sa EO 70 ang paglalaan ng ilang ektarya ng lupa sa mamamayan, 4 na komunidad lamang ang kasama dito. Na yun, ang inaasahan namin na yun sa pinaglaban namin na yun ay dokumento, mapatunay amin na. Para pwede na kami, siguro naman kaya naman namin hulog-hulugan yung amilyar nito, kung magkano ba ang halaga ng lupa na tinayuan ng bahay namin. Kumbaga, yun na lang ang hinihintay namin, na inaasahan namin at hinihintay namin na ibigay ni Presidente. Kasi pinangako niya yun sa amin. Kaya yun ang pinaghawakan namin na matibay na pangako niya. Nagpetisyon kami sa Malacanang, sa Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hiningi namin at nagsusumamo kami na itong lupang kinatitirikan ng aming mga bahay ay mapasa amin na. Tapos in-endorse niya kami sa PCUP. Nakikipag-usap kami kay Chairman Percival Chavez. Si Percival Chavez naman itinutulak kami sa NHA at saka sa HADSI. So lahat ng ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa palupa ay pinuntahan na namin at sinulatan na namin. Sa ngayon, ang laban talaga ngayon ay wala pang linaw. Samantala, patuloy ang pakikibaka ng mga taga Southside.